Ayan, bago po magdilim, tapusin ko na po yung devotion natin para ma-upload ko po agad mamaya, no? So ngayon po paiba-iba tayo ng lugar muna kasi for the meantime. Pero baka next year ganun din po, no? Kasi marami po akong lakad next year. So tingnan po natin paano natin gagawin yung mga devotions po natin. Now, una po gusto ko muna magpasalamat sa bawat isa sa inyo na kasama po natin dito sa ating daily devotion. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin every day. At ito po ay pinagsusumikapan nating magawa araw-araw para po sa ikalalago ng ating buhay spiritual. Salamat po sa Panginoon sa ganitong klaseng oportunidad. Natutuloy po natin yung series po natin about harnessing the power of words. Yung words po, very powerful. Yan po ang nagtatatag ng mga bansa. At yan din bumabagsak ang mga bansa sa words, sa mga principles, sa mga philosophy, sa mga pananaw. At yung mga pananaw po, lagi yan ipinapahayag sa pamamagitan ng salita. Kahit po ang gera, nagmumula yan sa salita. Now, yung tatalakayin po nating verse ngayon ay matatagpuan po sa Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi po rito, rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. So yung series po natin ngayon, pang-apat na po na topic tayo, no? Yung una po, speak to inspire, speak with a point. Pag nagsasalita po tayo, laging may puntos, no? Hindi pwedeng nagsasalita lang tayo aimlessly without any point, without any meaning. Kasi sinasayang lang natin yung oras natin at oras ng kausap natin. Number 3, speak from a pure heart. Gusto mo ba ng malakas na impact, matinding impact ng iyong pananalita? Magsalita ka genuine, authentic, galing sa puso. At yung puso na puno ng salita ng Diyos parang lalabas, salita rin ng Diyos or wisdom of God. Pang-apat po, speak the truth in love. Ito po yung tatalakayin po natin ngayong umaga. So sabi po rito sa Ephesians chapter 4 verse 15, speaking the truth in love. Pag nagsasalita daw tayo ng katotohanan, ito ay merong pag-ibig. Sa Tagalog po, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. So alam niyo po, yung katotohanan po at pag-ibig, minsan mahirap pagsamahin. Mahal mo yung isang tao, pero at the same time, gusto mong sabihin yung katotohanan na masasaktan siya. Kaya minsan mahirap siyang pagsamahin eh. Yung una po nating teaching ngayong umaga, truth hurts when it pierces into us. Yung truth po, talagang masakit ito. Lalo na pag ito'y tumago sa puso natin, tumago sa pagkatao natin. Minsan, sa akin po personally, no, kapag meron ako nagagawang mali, hindi ako aware sa nagagawa kong mali, tapos sasabihin sa akin ng ibang tao, ramdam ko masakit sa akin eh. Lalo na sa pagiging ama, pagiging husband, pagiging tatay ko sa mga anak ko. Minsan may init ulo ko. Tapos sasabihin sa akin yung katotohanan na ang bait-bait ko sa harapan ng tao, pero minsan pagdating sa bahay ang sungit-sungit ko. Truth hurts when it pierces into us. At yun po yung kadahilanan kung bakit yung katotohanan tsaka yung pag-ibig mahirap pagsamahin. Kasi nga yung ibang tao na nagmamahal sa atin, kailangan talagang sabihin yung mga mali sa buhay natin. Ito mong sa Ephesians po, ito pa patungkol sa church, sa body of Christ. Yung church po kasi ito ay binubuo ng mga taong makasalanan. Wala pong member ng church na hindi makasalanan. And in fact, kaya nga may church para sa mga taong makasalanan. Kung ikaw ay makasalanan, you belong to the church. Kasi ang church ay hindi yan para sa mga nagbabanal-banalan. If you think you are holy, you don't belong to the church. Because the church it's a group of people, we can say it's a place to belong. Na kapag ikaw ay makasalanan, mas lalo kang dapat dumikit sa church. Kasi the church is for you. The church is the body of Christ na tinubos ng Panginoong Jesucristo, hinugasan mula sa karumihan, mula sa ating mga kasalanan. At within the church po, kailangan talagang sabihin yung katotohanan diyan eh. Sa mga mali natin, magagaspang na ugali, pangit na pananalita, maling pamumuhay. Kailangan talaga sabihin yan. Kung ikaw ang mayroong pagkakamali, you need to be humble. Kasi when someone tells you the truth, it hurts. Masakit. Truth hurts when it pierces into us. And number 2 po, truth sets us free from the chains of lies. Yung katotohanan po, yan po ang nagpapalaya sa atin mula sa kadena ng kasinungalingan.
Kasi minsan, yung kasalanan masarap. Actually, hindi minsan, madalas. Madalas po yung kasalanan masarap. Yung mga bisyo, masarap yan. Kapag nireview ka, sinabihan ka ng mali patungkol sa iyong bisyo o patungkol sa iyong pagkakamali, patungkol sa iyong sa kasalanan, yun ang magpapalaya sa iyo eh. That's why you need to be humble. We need to be humble. Pag tayong sinabihan ng katotohanan naman, let's say sinabi sa akin, Russell, chismoso ka. No, napaka-chismoso mong tao. O Russell, arrogante mong tao. Kapag hindi mo narinig yon, hindi ka mapapalaya sa ganung maling ugali. Truth hurts and truth must be heard. Kailangan mo marinig. Kung tunay na nagmamahal sa iyo isang tao, sasabihin sa iyo yung pagkakamali mo. Kung tunay ang pagmamahal mo sa ibang tao, kung totoo yung pagmamahal mo na yun, mahal mo talaga yung tao na yan, sasabihin mo yung katotohanan sa kanya kahit masakit, kahit ma-offend pa siya. Sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa kadena ng kasinungalingan. Truth sets us free from the chains of lies. And number 3 po, truth keeps true love apart from false love. Yung katotohanan po, ito ang nagpapanatili sa tunay na pag-ibig. Kaya po sa Tagalog, ginagamit yung term na manatili. Ibig sabihin, ang magpapanatili sa atin, yung katotohanan na magpapanatili sa atin sa tunay na pag-ibig. Manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. Bakit po? Kasi po, again, ulitin ko po, no? Napakahirap magmahal at the same time magsabi ng totoo. Truth keeps true love apart from false love. Pwede mo kasing yung isang tao sabihin mong mahal mo, pero hindi mo sa kanya sinasabi yung katotohanan na dapat niyang marinig. Halimbawa, yung isang tao, no, kaibigan mo. Let's say, ang baho ng paa niya, no, pag nagtatanggal siya ng medyas. Pag hindi mo sinabi sa kanya na mabaho yung paa niya, pag nagtatanggal siya ng medyas, kasi ayaw mo siyang ma-offend, ayaw mo siyang masaktan, hindi totoong pag-ibig yon. Yung totoong pag-ibig, sasabihin mo sa kanya, bro, sister, ma-offend ka rito, pero I need to tell you this. Pag nagtatanggal ka ng medyas, ang baho talaga. Nakakaya sa mga tao sa paligid mo. So, yun yung nakakasakit na katotohanan, pero at the same time, it shows that you love the person. Pero pag nanahimik ka na lang, hindi mo sinabi dun sa tao na yun na, kasama mo sa kung saan lugar, nagpapalit ng sapatos, nagtatanggal ng medyas, ang baho-baho, tapos ikaw tinitiis mo lang kasi ayaw mong ma-offend. Hindi mo talaga totoong mahal yung tao na yun. Because truth keeps true love apart from false love. Yung katotohanan ang nagse-set apart sa false love tsaka true love. Kung totoong mahal mo yung isang tao, you will tell the truth. Hindi mo ipagkakait sa kanya yung katotohanan na dapat niyang marinig. Truth keeps true love apart from false love. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, speak the truth in love. Sabihin po natin yung katotohanan ng merong pag-ibig. Kasi nga po mga kapatid, yung katotohanan, nakakasakit yun eh. Truth offends. Truth hurts. Kaya po hindi mo siya sasabihin in a very condescending, arrogant way. Hindi mo siya sasabihin na nakakasakit na nga yung katotohanan, tapos the way you say it, mas nakakasakit pa. No? Kaya yung manner of saying it, you have to do it in love. Na mararamdaman ng tao hindi lang yung katotohanan, kundi yung pagmamahal at pagmamalasakit mo sa tao na yun. So pakatandaan natin mga kapatid, speak the truth in love. Yung tema po natin this week is about harnessing the power of words. Yung words makapangyarihan yan. It can break the person. It can make the person. Kaya po, yung katotohanan, pag sinabi mo sa kanya, pwedeng wasakin lang nito yung tao eh. Saktan lang nito yung tao pero walang magbago. Kaya napakahalaga ng truth, samahan mo ng love. Pag sinabi mo sa kanya, yung mararamdaman niya, hindi kritisismo, hindi pang-criticize o panghuhusga, hindi pagiging judgmental. Kundi ang maririnig niya sa iyo, pag-ibig. You're telling the truth in love. You're telling what is true, what that person must be heard, or what that person must hear from you. At the same time, you're doing it in a loving way. Merong pag-ibig, merong malasakit, at yun yung mararamdaman niya sa iyo. And number 2 po, speak the truth with humility.
Pag tayo po ay nagsasabi ng katotohanan, sabihin po natin yun ng may pagpapakumbaba. Na tayo rin makasalanan. Tayo rin may kamalian. Tayo rin nagkakamali, natitisod, nadadapa. So when we speak the truth, we don't say it from the perspective na banal tayo, hindi tayo nagkakamali. Or we do it in a very condescending way na mataas ako kaysa sa'yo. I'm holier than you. Mas okay yung buhay ko kaysa sa'yo. Hindi po ganun. When we speak the truth, we speak it with humility. Ibig sabihin, sinasabi natin yun na may pagpapakumbaba na, kapatid, masakit yung sasabihin ko sa'yo, pero hindi lang ikaw ang nagkakamali. Ako rin. We're in this together. Magkasama tayo dito sa laban na to. So speak the truth with humility. Na yung truth is above us. We are not above other people. We are not above truth. So pangatlo po mga kapatid, speak the truth with integrity. Bakit po mahalaga ito? Kasi po yung sinasabi natin, yung mensahe natin, ay kasing importante ng pagiging mensahero natin. Sometimes, the messenger is the message. Lalo na sa pamilya natin, no? Pagkausap mo yung asawa mo, kaibigan mo, mga tao na nakakilala sa'yo, they don't just hear you, they also see you. Hindi ka lang nila naririnig, nakikita ka rin nila. Nakikita rin nila yung buhay mo. At alam nyo po, ang pinakamakapangyarihang pananalita ay yung pananalita ng isang taong may integridad. Yung taong may integridad, ito po yung tao na kung ano yung sinasabi niya, yun ang ginagawa niya. Kung ano yung sarili niyang standard, yun din ang standard na ginagamit niya sa kanyang sarili. Kung ano yung standard niya sa iba, yun din standard niya sa sarili niya. Kung sino siya sa labas, ganun din siya sa loob. Kung ano yung pinapakita niya sa ibang tao, ganun din yung pinapakita niya sa kanyang pamilya, asawa at mga anak. Speak the truth with integrity. Yung mensahe natin ay kasing halaga natin bilang mga mensahero. Again, yung series po natin is about harnessing the power of words. Yung kontrolin natin yung kapangyarihan ng pananalita. Sinasabi po ng banal na kasulatan, ito po yung pinaka-main verse natin para sa series na ito. Death and life are in the power of the tongue. Ganon ka makapangyarihan yung salita, yung dila. Kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan nito. You can speak life, you can speak death, you can speak healing, you can speak killing, you can destroy, you can build with your words. Kaya po mga kapatid, kung tayo yung mga taong may integridad, pagbukas pa lang ng bibig mo, nakatingin na sa iyo yung mga tao, they're willing to listen to you because you're a person of integrity. Alam nila na kung ano yung mensahe mo, ganun ka rin bilang mensahero. The message is the messenger and the messenger is the message. Hindi po dapat nalalayo yung buhay natin sa ating mensahe. So speak the truth in love, speak the truth with humility, and speak the truth with integrity. Now para po sa ating discussion, why do you think speaking the truth with humility is important even when it's hard? Bakit sa palagay mo, yung pagsasalita ng katotohanan na may pagpapakumbaba ay importante kahit na mahirap? And why do you think truth hurts? At bakit kinakailangan ng pag-ibig sa pagsasabi ng katotohanan? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Samahan niyo po ako sa panalangin. Dear God, thank you for the power of truth. I know that sometimes the truth hurts, but I believe it is what sets me free. Help me to speak the truth with love, even when it is difficult. Give me the humility to share it gently and the strength to hold on to my integrity. Let truth shape my relationships, showing me what real love looks like. Keep me from the chains of lies and guide my heart to always choose what is right. In everything, let truth bring peace and freedom. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay po dito sa ating channel. Maraming salamat po, na-appreciate ko po ang presensya po ninyo. Especially alas 5 ng umaga, kasama na ko na po dito sa ating daily devotion. And gusto ko rin po magpasalamat kay Brother Marlonito na supportive po dito sa ating channel. Maraming salamat sa iyo kapatid.
patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay mayroong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And wag po natin kalimutan na ibahagi yung mga devotions natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Magkita-kita po tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion. God bless you po. So itong devotion na to, ni-record ko ng mas, bago magdilim. Kasi baka hindi ko na siya ma-post. I hope ma-post ko soon. So, ayan, salamat po sa bawat isa sa inyo. See you tomorrow, 5 a.m. God bless you po.